Marami tayong napagdaanan sa loob ng 3 taon. Maraming hamon at pagsubok, ngunit mas maraming tagumpay ang naabot ng ating bayan. Ang bawat hakbang natin, katuwang ang bawat Marivelenyo ay nagbunga ng makabuluhan at progresibong pagbabago. Sa larangan ng kalusugan, ating pinangunahan ang serbisyong abot kamay hanggang barangay. Dito sa bayan natin ng Mariveles, alam natin na tayo napaliligiran ng dagat at medyo bulbundukin din ang ating lugar. Medyo mahirap para sa ating mga kababayan o kabarangay na makarating sa mga fasilidad kung saan makaka-avail sila ng mga basic services na offer ng ating munisipyo. So sa serbisyong abot kamay hanggang barangay, tayo na ang lalapit sa kanila para hindi na sila mahirapan. Una, sa pamasahe, sa layo at hirap ng pagpunta. In the end, ang purpose po talaga ng ating abot kamay ay para sa convenience ng ating mga kabarangay. Sa taong 2024, tayo po ay nakadalaw sa 6 na barangay dito sa Mariveles. Sa estimated po natin, tayo ay nakapagsilbi ng mahigit kumulang 2,000 Marivelenyo. Bago po ako magkasakit, ang naramdaman ko po is matinding pagsusuka. Pagsakit po ng katawan, halos di na po ako makatayo. At advice po ng doktor is mag-emergency dialysis na daw po ako kasi nga po sobrang taas na ng aking creatinine. Kailangan pa po namin pumunta ng Balanga, gumastos na pamasahe, bayad po sa dialysis sessions na umaabot po siya ng halos 1-2. Ngayon po kasi libre na siya in partnership po with the LGU. Sa tulong ni Mayor AJ, napatayo po ang dialysis center at mas malaking ginhawa po ito sa lahat ng pasyente dahil wala na pong gagastusin, halos lahat libre na po, sagot ni LGU. Mahirap po ang dinaranas ng mga beneficiaryo po namin sa proyektong Pag-asang Abot Kamay. Just imagine po yung mga tao na malabo ang paningin tapos mahina ang pandinig at the same time yung mga putulang paa. So napakalaking pag-asa po nito para sa kanila. Sa ngayon po, mahigit kumulang 1,500 na po ang naserbisyuhan ng programa na ito. Sa aspeto naman ng edukasyon, patuloy nating binibigyan ng oportunidad ang ating mga mag-aaral. Yung healthy lunch program activity na kung saan papakain ng libreng lunch yung ating LGU sa grade 1 at grade 2 na kung saan meron kaming mahigit 4,000 na recipient. Ay nagbigay po yung LGU ng mga school supplies from pre-LM to senior high school at kasama din po dito yung ALS kung saan humigit kumulang 18,000 ang recipient ng school supplies. Meron po kaming na-hire na 108 na guro. Napakalaking tulong po nito. O makuha namin yung ideal na class size na 1:35. Nababawasan yung mga non-readers at tumataas yung academic performance ng mga bata. Sa bawat estudyante natin, nagbibigay tayo sa elementary grades ay meron tayong 3,000. Sa junior high is 4,000. Sa senior high is 5,000 each. Okay, sa atin, sa bawat year, nag-aalat tayo ng 12 million. So, for this year alone, tayo ay nakapagbigay sa 3,000 more or less na estudyante natin ng Bayan ng Mariveles. Nabigyan natin ito ng allowances as scholar ng Bayan ng Mariveles. Yung malaki po yung naitutulong ng LGU Mariveles sa pangunguna po ni Mayor Ace Gialo Concepcion dahil po sa financial support na binibigay niya po sa amin. Nagbibigay sa amin ng allowance para po sa pagkain, sa mga ginagamit po naming equipment, sa training. Pati rin po sa mga transportation po na ginagamit namin. Papunta rin po dun sa may venue mismo ng laban namin. Nagpapasalamat din po ako kay Mayor AJ po dahil di niya po kami pinabayaan ng mga student athletes po. Most importantly po, napakalaking tulong po kay Mama at kay Papa dahil po nalilesen na po yung mga gastusin nila at yung mga pambaon-baon ko po sa pang-araw-araw. Napakalaking tulong po ng scholarship program sa amin ni Mayor AJ dahil na rin po ako po bilang estudyante, nagagawa ko na po mabili yung mga kailangan ko sa school na hindi na po kinakailangan ng tulong po ng magulang ko. Kaya po muli, nagpapasalamat po ako ng marami sa scholarship ko ni Mayor dahil ang dami na pong natulungan nito. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya't pinalakas natin ang kanilang boses at kakayahan. Dito po sa ating taunang linggo ng kabataan ay tayo po ay gumagawa ng iba't ibang mga programa, activities, and projects sa loob po ng 7 araw. So this is a celebration of the youth here in Mariveles po. So sa ating kick-off programs, tayo po ay nagsasagawa ng mga leadership training activities,
to boost their confidence in their schools and their organization para po sila po ay magsilbing leader. Kami yung naging instrumento din talaga nila Mayor ng buong LGU na kumonek sa mga kabataan dahil isa rin kaming kabataan na may intindihan namin yung experience nila. Sa katunayan po, ang allotted budget ng LGU para sa kabataan ay nasa humigit kumulang 2.1 million na nakapagbigay benepisyo sa higit kumulang 1,000 kabataan. And dahil po dito, nagkaroon ng mga trainings, seminars at mga youth activities na nakapagpahubog ng husay at talento ng isang kabataang Marivelenyo. Sa usapang kabuhayan, tayo ay may Sustainable Livelihood Program na naglalayong magbigay ng puhunan sa mga maliliit na negosyo ng ating bayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay tumutulong sa mga small business. Ang naibibigay po naming tulong sa kanila gaya ng financial assistance or pandagdag puhunan, livelihood training, and capability building. Natutulungan po namin sila na madagdagan ang kanilang puhunan para sa kanilang pamumuhay. Ngayong taon, nakapagbigay kami ng humigit kumulang 3 milyon para sa 300 benepisyaryo. Dahil po sa SLP, mas marami po ako naipundar na paninda at nakatulong po sa aking pag-aaral ng aking mga anak. Maraming pong salamat kay Mayor AJ at sa buong pamahalaan ng Mariveles. Minibigyan din natin ang sapat na suporta sa ating mga mangingisda at magsasaka, lalo na sa panahon ng sakuna. Ang mga suportang natanggap namin sa LGU sa pamumuno ni Mayor AJ ay mayroong mga tools sa bukid, fertilizer at saka may financial assistance nung last year. At meron din nitong taon na to na natanggap kami na ayuda nung nakaraang bagyong Christine na 60 boxes para dito sa Barangay Town Site. At nag-aantay din kami ng panibagong financial assistance dahil mula planting season, 2 bagyo na ang nakasira sa aming mga pananim at itong harvest season. 200 na mangingisda na natulungan na mabigyan ng fuel subsidy. Yung mga nasiraan ng bangka po ay naanuhan din po niya ng mga ayuda. Tulad po yung bagyo nga po na yun ay talaga pong agaran niya po na natulungan para do sa pangsamantalang pagkain. Bukod po sa mga cash assistant po. Tayo ay nagpalagay ng mga solar panels sa iba't ibang barangay tungo sa mas maliwanag at ligtas na kalsada. Sa accomplishment ng infrastructure ng bayan ng Mariveles, lubang napakarami. Gaya ng flood control project na ginawa natin sa barangay Poblasyon. Tapos meron din kaming mga major na solar light na binadgetan sa 4 na barangay. Na ang bawat barangay ay nagkaroon ng 96 unit. Ito ay ang Barangay Sisiman, Barangay San Isidro, Barangay Maligaya at Barangay Malaya. Pagpatayo rin kami ng mga health center building sa Barangay Alas Asin, sa Barangay Sisiman, Barangay Ipag at Barangay San Carlos. Ngayon po, mula po na nagkaroon ng solar system sa aming barangay, nabawasan po yung mga tambay ng mga bata at naiwasan din po yung mga gulo. Wala pong takot na nararamdaman sa amin pong paglalakad dahil sa liwanag na dulot ng solar. Salamat po sa aming Mayor AJ Concepcion na nabigyan niya po ng liwanag ng buhay ang Barangay San Isidro. Meron din po tayong assistance to individuals in crisis situation program o AICS na tumutulong sa ating mga kababayan sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Highlight ng aming tanggapan ay ang programa ng AX. Ngayong taon, kami ay gumugol ng 12 milyong piso para sa mahigit kumulang na 3,000 mga benepisyaring Marivelenyo. Ang programa pong ito ay hindi namin maisasagawa, syempre po kung wala ang tulong ng LGU, lalo na po sa pamamatnubay po ng ating butihing Mayor Ace Jello Concepcion. Siya po ang nag-i-insist na magkaroon ng malaking budget para sa i-google sa ganitong aming programa para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Marivelenyo. Parang unti-unti nang meron kaming natatanggap na konting mga benepisyo, gaya ng yung AIX, yung mga opportunity na magkaroon ng tupad. Kaya maganda talaga na ang namumuno sa bayan natin, yung ang iniisip niya lagi is yung kapakanan ng mamamayan niya. Isang namumuno na masasabi mong gumagawa. Hinahanapan niya ng solusyon yung problema ng pamayanan niya. Meron siyang puso sa mga mamamayan ng bayan ng Mariveles. Sa kapayapaan at kaligtasan, ikinagagalak ko pong ibalita sa inyo na ang ating bayan ay 24th Gawad Kalasag Awardee. Mairikas din natin ang ating mga mamayan, lalo na sa mga bantang panganib, lalo na sa prone sa landslide, sa mga storm surge, saka yung mga
palaging binabaha. Na-evacuate po namin agad yan. Marami kami sa disaster preparedness. 0 casualty. Pagka wala naman, normal naman yung mga panahon, kami po ay nagtuturo sa iba't ibang mga eskwelahan. Nagpapasalamat kami at napagbigyan kaming maturuan ang ating mga 41 school sa disaster preparedness na kung saan matutugunan nila o paghahanda kung dumating man ang sakuna. So Gawad Kalasag, it is a prestigious award comes to disaster preparedness. Now these of still serve as a powerful reminder of the vital role of disaster preparedness. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang pinagbuklod ng hangarin at angking kagalingan na binubuo ng 1,922 na mag-aaral ng Alas-Asin Elementary School. Dahil po sa mahusay na serbisyo ng ating lokal na pamahalaan, ginawaran din po tayo ng Seal of Good Local Governance sa ikatlong sunod na taon na nagpapakita ng maayos at tapat nating pamamalakad sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Mariveles. Oh, I'm proud to say that we just received the most coveted awards, the Seal of Good Local Governance. We're talking here of good governance, kung saan the transparency and accountability of every local officials na pinagkatiwalaan ng bawat Marivelenyo ay nagampanan nila ng buong kahusayan at katapatan. Patuloy rin po tayong tumutulong sa pagprotekta sa ating kalikasan sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo. Program ng office namin ay tree planting activities. Main event na ginagawa namin doon ay yung sa pagpaparticipate natin sa Philippine Arbor Day. Meron tayong 1,500 trees na naitanim for the Philippine Arbor Day. Sa annual International Coastal Cleanup naman po na ginagawa tuwing September, meron po kaming total of 5,200 plus volunteers na nasali sa ating annual International Coastal Cleanup. Taon-taon din siyang tumataas yung dami or number ng ating mga participants. Nagkaroon po kami ng 150 volunteers kasama po ang kabataan ng Mariveles at pati na rin po ang mga empleyado ng munisipyo. At nagtanim po kami ng 200 seedling sa Barangay Balon sa parteng Milagrosa po. Dahil po dito nagkaroon ng malaking benefit ang paggawa ng proyektong ito sa bayan ng Mariveles. Kami po ang kanilang inaasahan na natatanggap po nila yung kanilang tamang benepisyo at yung kanila pong mga karapatan ay hindi po nalalabag, na ibibigay din po yung mga trainings na para po talaga sa kanila. So, may times din po na si Mayor po ay nagbibigay ng mga recommendation based po sa kanyang mga observation kung ano pa po yung mga dapat na matanggap ng ating mga kamanggagawa. Salamat din po dun sa initiative po ni Mayor dahil po pinangunahan niya ang panukala na itaas po ang salary ng ating mga job order employees from 8,000 to 10,000 at ibinibigay niya rin po ang mga bonuses ng ating mga job orders para po mas tumaas pa po ang kanilang moral at masigurado po na naibibigay din po nila ang pangangailangan ng kanilang mga kani-kanilang pamilya. At bilang nasa legislative, magpasa kami ng isang resolusyon na makakatulong sa ating mga mamamayan at lalo-lalo na ang mga ordinances na pinagpapalaganap natin sa pamahalaang bayan na kung saan ito ang mandato para maisulong at mapaunlad ang ating pong minamahal na bayan ng Mariveles. Kaya agad kaming gumawa ng isang ordinansa na ang layunin ay makahingkayat pa tayo ng marami pong mga turismo dito sa ating mamamayan dito. Ang layunin po nito ay mapataas ang ating mga ekonomiya dito sa bayan po ng Mariveles. Ngunit hindi lamang po dito nagtatapos ang pag-udlad ng Mariveles. Mayroon din po tayong iba't ibang mga proyekto tulad ng Kusina ni Kuya, isang Mariveles Centralized Kitchen, ang Mariveles Dialysis Center, at ang ACE or ang Alalay sa Chikiting para sa matatag na edukasyon. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, kayo ang aming naging inspirasyon. Ang bawat proyekto at serbisyong naihahatid ay alay para sa bawat pamilyang Marivelenyo. Sa inyong mga pangarap, pagsisikap at pag-asa, patuloy po kaming magsusumikap na gawing mas maginhawa,
ligtas at maunlad ang ating bayan. Dahil sa dulo ng bawat programa at tagumpay, kayo pa rin ang tunay na dahilan ng aming paglilingkod.